Magandang umaga mga idol at Happy New Year na din sa inyo mga idol kasi mamaya maghihiwalay na taon December 31 ngayon. Sa video pala na ito mga idol, gusto kong ituro sa inyo yung paraan ng pagpupruning ng kamatis. Ito pala yung kamatis na naitanim ko mga idol. At bago ko ituro sa inyo mga idol, nag-experiment muna ako nung nakaraang linggo ng pagpupruning ng kamatis. Ito yung in-experiment kong i-pruning mga idol. Top pruning lang ang ginawa ko. Pinutol ko dito sa pinakaibabaw niya yung talbos. Dito may talbos yan dito sa ibabaw. Yan, dito sa pinakaibabaw nito, may sanga yan dito, pinutol ko. And then, ngayon, pagkabisita ko ngayon dito sa bukid, ayan, may mga sibol na siya dito sa pagitan ng mga dahon or yung shoots na yan. Yan. Sinibulan siya dyan sa pagitan ng dahon. Bali, tatlo yung sumibol mga idol. Ayan. Isa, dalawa, and then tatlo. Tatlo yung sumibol na shoots or cut, ano ba tawag dito, suckers kumbaga. Top pruning lang ginawa ko. Ayun lang yung sikreto mga idol kung paano natin mapaparami yung mga sanga ng kamatis. Top pruning. Paano ba natin gagawin yan mga idol? Simple lang mga idol. Kung halimbawa ito yung mga tanim yung kamatis, puputulin nyo lang siya dyan sa pinakatalbos mga idol. Yan. Dito, ito yung pipiliin nyo lang yung pinakatalbos ng kamatis. Ayan mga idol. Sa pamamagitan nun mga idol, mapaparami natin yung magiging mga sanga ng kamatis natin. Tutubuan yan dito sa pagitan ng mga dahon kapag nag-top pruning tayo. So tutubuan yan dyan ng mga sibol-sibol katulad nga nitong unang in-experiment ko. Ayan, kung mapapansin nyo naman, may simibol na nasakar dyan. Ito sisibol na din mga idol. Apat yung sumibol dito. Ganun lang kadali mag-pruning ng kamatis mga idol. Ayan din yung sikreto natin para maparami natin yung mga sanga ng mga tanim natin kamatis. Sa pamamagitan niya mga idol, kapag yung mga usbong-usbong na yan is naglakihanan and nag-matured sila, mapaparami natin yung ibubunga ng mga tanim nating kamatis. Hindi lang siya magbe-base doon sa pinakapuno niya. Pati doon sa mga sakar na yan, mamumunga yan. Kaya ang resulta maganda kasi makakapamunga siya ng marami or hitik. Kaya top pruning lang mga idol ang sikreto natin para maparami natin yung sanga ng mga kamatis natin. Siyempre ay yun din yung sikreto para maparami natin yung bunga ng ating mga tanim na kamatis. Gagawin din natin yan dito mga idol. Siya nga pala mga idol, yung variety pala nito Athena Tomato mula sa Condor Quality Seeds. Ayan, talbos lang mga idol. Pero mga idol, nakadepende na rin sa inyo kung magpo-pruning pa din kayo or hindi na. May kanya-kanya tayong diskarte ng pag-aalaga ng mga halaman. Ayan, ganun lang mga idol. Napakadali lang ng pagpo-pruning ng kamatis. Siya nga pala mga idol, bali 2 weeks ko na to nung na ililipat or na itatransplant. And 2 beses ko na rin siya naaabonohan ng urea 4600. Urea pa lang yung inaabono ko sa kanila mga idol. Once na magsisimula na siyang mag-flower, yun, sasamahan na natin ng complete fertilizer yung urea. Bale mga idol, marami-rami yan na i-transplant kong kamatis. Halos magkakalapit lang sila and then meron pa. Ipupruning natin lahat yan ngayon, magtatap pruning tayo. Then syempre mga idol, bibigyan ko kayo ng update doon kung magiging successful yung natin, pruning. Top pruning lang mga idol. Yeah. And then yung mga luman-luma ng dahon, pwede na natin tanggalin yan. Sama na natin yan sa pagpupruning, yung mga old leaves.
Bali mga idol, 3 days ko na yan nung madilig ko, and ngayon lang sila natuyo. Pero yung ilalim niya medyo ano pa, basa-basa pa. Dito naman tayo sa kabila. Top pruning. Yun. Napakasimple. Yan, ito pa mga idol. Halos magkatabi lang din sila. Pruning na natin yan mga idol. Siguro mga isang abono pa mga idol. Sobrang tataas na nitong mga kamatis na to. Hindi natin kailangan pang hinayangan yan yung akakalain natin yung mauudlot yung paglaki dahil sa pagpupruning. Mas mapapaganda pa yung kamatis natin mga idol, yung mga tanim nating kamatis kapag tayo ay nagpruning. Then medyo mataba na yung mga dahon nila, ay yung katawan nila. Ito pa mga idol. Medyo maliit pa tong dalawang to, pero sabay-sabay ko lang naman sila i-transplant. Ganun talaga sa pagtatanim, kahit sabay-sabay mo sila na i-transplant, may mahuhuli or mauuna sa paglaki. Pero ayos lang din yung mga idol kasi hahabol at hahabol yan sa pamumunga. Top pruning. Ayan. Then mga idol, pagkatapos ko pala mag pruning, didiligan ko na rin yan kasi nga 3 days after ko sila madilig nung nakaraang 3 days pa nung nakadilig ko sila, and didiligin ko na rin sila ulit. Syempre mga idol, kahit December mainit, baka matuyo naman ng sobra yung paligid nila and malantay yung mga tanim kong kamatis. Pero yung ilalim niya basa-basa pa. Pero didiligin ko na rin yan. May kamatis pa pala yun, nagalaw ko. Then bago ya mga idol, may ipapakita pa ako sa inyong kamatis. Sabay-sabay ko lang din sila inilipat. Ipupruning ko din sila ngayon mga idol, pero yung nila mas malaki sila dito. Ito mga idol, ang ganda na ng niya, ang taas na masyado. Sabay-sabay ko lang din inilipat yan. Ayun mga idol, yung isang yon na pruning ko na, may sibol na siya sa pagitan ng mga dahon. Ito hindi ko pa na ipupruning tong mga to, ipupruning ko na din yan mga idol, pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Ito pa mga idol, pataas na yung mga puno nila. Then ito pa mga idol, mataas na yung puno pa, pero yung puno nila pero medyo payat pa kasi nga bata pa sila. Ayun pa yung isa mga idol, medyo naiiwanan nyo sa pagtaas, pero hahabol yon mga idol kasi nga every week naman natin aabunuhan yan, kaya hahabol ng pagtaas yan dito sa mga matataas na to. Yun lang muna mga idol.